This afternoon, mga igsoon, nagpadayon ta sa ato ang pag-ila ni Kristo. It is not enough to say, I know Christ. So, how deep is your knowledge about the Lord? Unsa ka laom ang imong pag-ila ni Kristo? Kay daghan na kayong mga naapil ba sa pag-ila ni Kristo? Ang uban naglibog na ganig, unsay kolor, itumba o puti. Kay daghan na kayo ang pagpaila ni Kristo, mga kaigsunan, nga makita nato sa TV, makita nato sa social media, ang pagpaila ni Kristo, kulot bagbuhok o straight? O di ba? So daghan na kayo. Unya, wala gyud na sabti ang iyang reason sa paganhi. So ato gyuning ilhon si Kristo, mga kaigsunan, kabahin sa iyahang pagka-Dios. Alright? So, this afternoon sa atong people in the New Testament, atong ipadayon, mga kaigsunan, Jesus Christ number 19, ika-19 nga pagtuon nato kabahin ni Kristo. And this is still the manifestation of the earthly life of Christ. And part number 19 as well. So let's all stand. Magampo ta, mga kaigsunan, before we proceed. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the blessing that you have given to us this morning. And I pray, dear God, that you will bless us once again as we listen to your message, O God, this afternoon. I pray that you will bless us with your wisdom and increase our knowledge, O God, about you. And please use me, O God, empower me to preach your word with boldness. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message, mga igsoon, is Jesus' Second Preaching Tour of Galilee. Ikaduha nga pagsuroy ni Christ sa pagwali sa gospel ngadto sa Galilee. Alright? So naay mga prinsipyo diri nga makatunan nato, mga igsoon, as we do also sa pagwali sa pulong sa Ginoo. So, a lot of Christians today, makita nato, they are bringing the Bible, they are bringing some gospel tracts, and they're sharing the gospel to everyone. There's nothing wrong with that. Pero kung atong tan-awon gyud ang gibuhat ni Kristo, mga kaigsunan, He went deeper. Deeper into the life of people. So, unsa man nato pag-go deeper? Teaching, preaching to someone that we can see along the way sa atong paglakaw-lakaw, nag-visitation ta, kay mo man ay common kayo makita nato, mga igsoon. Na mga grupo, mga visiting group, ingon na bisag kisay makitaan, sharean sa pulong sa Ginoo, wag isayop ana, mga kaigsunan. Atong ingon na mas may na lang na kay nagbuhat ang mga Kristohanon ana. Pero mura ta ana og kanabitawng in the surface only. Atong i-learn unsay gibuhat ni Christ, mga igsoon. Giunsa man niya pagbuhat ang iyang ministry. Kay kaning gibuhat ni Christ, the reason why we follow the earthly manifestation of Christ, so that we could see how Christ did it. Giunsa man paghimo ni Christ ang ministry, mga kaigsunan, nga atong gisunod ba? Kay kita man ang iyang giintrasan karon. So kaning iyang gibuhat before niya giintras nato, o iya usa ni gisugdan. Unya atong tan-awon, mga kaigsunan, kung nasunod ba nato, nakopya ba nato ang iyang gibuhat karon nga kita na ang nagbuhat. Or basin ato na ning gipasayon, nangita na tag atong kaugalingon nga kaning murag sabutabol lang nato ba? Kaning kaya, unsay kaya sa atong utok, mga kaigsuonan. So sa may gibuhat ni Christ ani pag-adto niya sa Galilee. Number 1, Jesus was teaching and proclaiming the gospel. Jesus was teaching and proclaiming the gospel. It is not only preaching
naapoy teaching. Nagtudlo po siya mga kaigsunan in Mark chapter 1, 35 to 39. Mark chapter 1, 35 to 39. The Bible says, "And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departing into a solitary place, and there," kung sige buhat niya, prayed. Mauni usa sa kuwang sa mga Kristohanon, sa dihang nilakaw sila. And that is why Christians cannot do it right. Ang ilara is to reach their goal. Pila kabuk akong sulwiningon ron. So nagbutang ka goal na po kabuok. So ang imong gintanaw to reach the number that you put as a goal. Pero wala gyud nimo na nakuha ang intention ni Christ ngano man nga nilakaw siya. Para tudluan ang mga tao dili lamang kay walihan. So that is why Jesus Christ started with a very important part, which is to pray. Nag-ampo gyud siya. Pero tanawa, nag-ampo man sa mga Kristohanon. Pero tanawag unsay prayer. Lord, help us to reach our goal today. We want to witness this much. Guide us, lead us, protect us. Unsa may imong giampo to reach your goal. To reach your goal. Dili sama sa tinguha ni Kristo when He went, mga kaigsunan, to teach and to preach. Proclaiming the gospel to those who are in need. In verse number 36, tanawa mga kaigsunan, "And Simon and they that were with him followed after him. And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee." Kaya na may event nga naitabo ani beforehand mga kaigsunan, nga na-amaze sila sa nabuhat ni Christ and they want to be with Jesus. They want to see Him. They want to, maybe to talk to Him. Pero tanawag unsay gibuhat ni Christ, waste of time man eh. This is a waste of time. Dili pasabot igsoon nga ang pagkig-fellowship is a waste of time, pero you need to be smart, you need to be wise enough to see kung asa ni ang mga nag-usik-usik na ka sa panahon. Kay tanawag unsay gibuhat sa mga Christians today, they put more time in fellowship more than sa pag-teach, sa pag-preach sa gospel sa Ginoo. Mas naghatag ta og emphasis sa fellowship. Now, naay mga tao, mga igsoon, niyon si Simon, nangita ang mga tao nimo to fellowship. Pero unsay gisulti ni Christ? And He said unto them, ano ang Bible? "Let us go into the next towns, that I may preach there also, for therefore came I forth." Mao ni reason sa akong paganhi, dili to fellowship. Now, mangutana ko ninyo, what is your reason why you are going to the field? What is your reason? Usahay mawa ta sa atong reason. I hope that your reason is to obey God who commanded you to go to preach the gospel to every creature. So sa imong pag-go, pila man imuhang natudluan gyud, pila man imuhang na kuan gyud, nakabot gyud nimo ba ang iyahang soul? Pila man. Usahay ma-miss nato mga igsoon ang real purpose nganong gitawag ta ni Kristo. Masangit ta. Gyud ang pinakasubo gyud. You go out for soul winning pero nasangit ka sa fellowship. Nakakita kag Kristohanon, nangadto mo sa balay sa Kristohanon, unya tuan na mo, nagkapi-kapi na mo dito, unya para nimo nag-visitation na ka. Nagtabi-tabi na mo dito, nagkatawanay na mo, unya pagkahuman lipay kay mo, unya pagkahuman may ka ninduta sa fellowship. Uy, nindot gining mga lagad tas Ginoo. Mo din ang pagpangalagan, mag-fellowship. Di ba ang pagpangalagan, pagpamunga man?
Muna sa dihang na mga tao nga nangita ni Christ, mga kaigsunan, iyang giingnan si Peter, Peter, dali maguni mada. Ingon siya, Peter, manglakaw na ta. We will go to the next town. Unya, ang iya pag yung towns diri kay Nais. Yan ang gi-prepare daan si Peter, naapay daghan nga mga lugar nga atong adtuon kay mao ni reason nganong nianhi ko. To teach, to preach. Mao na pag-abot sa verse number 39, and he preached in the synagogue throughout all Galilee and cast out devils. Daghan pa kaayo nga mga nalangkuban sa espiritu sa yawa, mga kaigsunan. Automatic man na, kung dili ka luwas, o siyempre wala sa imuha ang espiritu sa Dios, which is the Holy Ghost. So kinsa man ang naani mo, di iya siyawa. Mao na inig kamatay, impierno. Amen? So mao na sila atong misyon. Mao na sila ang reason nganong mugota. Because there's a lot of people wa pa nakaangkon sa balaang espiritu, mga kaigsunan, nga kung maabtan sila sa ilang kamatayon, maimpierno ilang kalag. O sa dihang na impierno na, wala na sila chance to get out from hell so that they could be with God. Karon ang panahon nga pwede nato sila matagaan sa balang espiritu. Karon ang panahon nga pwede nato sila mawalihan haron ma-accept nila ang salvation and they could be with the Lord when they die. Karon ang panahon. Pero ang problema, gidaot man ta siyawaan ng fellowship lagi. Naroon sige buhat sa mga churches karon, fellowship dito, tagpila ka adlaw. Tagpila ka adlaw. Unya ipagkapoy na, o gikata tag fellowship. Unya para nila kay pagpangalagad naman gud na kinahanglan makamaog yun ta ma-identify unsa ning pagpangalagad unsa ning di. Amen. Di man na gibawal sa Ginoo nga magpundok-pundok ta. Pero mga kaigsunan, kung puro sila na pundok-pundok, nga gikapoy ka, sige mong pundok-pundok. Unya wag kalag nga napundok. Nasaag na ta. Amen. Tanawa unsa gibuhat ni Christ? Wala siya nagpatintal sa mga taong nangita niya. Diyon siya, lakaw na ta. Tanawa, laing account mga igsoon sa Luke chapter 4. Luke chapter 4. Verse 42 to 44. Another account in the book of Luke. 42 to 44. The Bible says, and when it was day, he departed and went into a desert place, and the people sought him, and came unto him, and stayed him, that he should not depart from them. Ayo sa glakaw, Lord. Istorya sa ta. Nawalihan naman eh. Isa ayaw sa glakaw. Pero tanawa kung sa iyang gingon. And he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore am I sent. Nakaibaw siya sa iyang misyon. Dapat dili ta makalimot, mga kaigsunan, di ta malipat sa atong misyon. Nganong giluwas magka ni Christ. O sa diyang giluwas ka niya, o sa may gihatag niya nimo. Gitagaan ka sa responsibility to go and preach the gospel to every creation. O karon, unsa may gipuli nimo anang going and preaching. Unsa may gi-replace nimo nganong nabisi ka. Unsay gi-replace nimo nga hantod sa imong pangidaron karon, sukad sa imong pagkaluwas, wala may produkto sa kaluwasan. Wa may produkto nga mga tao nga naluwas ba sa imong pagwali. Unsa may imong gi-replace? Tanawa? Mo na nga dili gyud maayo mga igsoon nga ang simbahan imo lang lingawon ang mga tao para magpabilin. Kaya dapat dili ta magpabilin sa pundok-pundok, dapat manglakaw ta, magwali ta. Kaya nadiha ang atong strength, nadiha ang atong kanabitong kalipay. Ang tinuod nga kalipay, which is the joy that God will give to the individual
who preach the gospel of the Lord. Mao man ay reason nga nung giluwas ta, mao man ay atong calling. Magwali. Mao na nga ay jug sugot nga di ka kabaw mo wali. Ayaw jug sugot nga magpabilin ka mga igsoon nga tigpaminaw ra ka. The reason nga nung maminaw ka, para naa kay ma-share. Ayaw sugot nga di ka kamao mo share. Kaya kaning taong di ka mao mo share, wa yun ni kadawat. So may i-share ni mo, wa man ka kadawat. Di ba, before ka makashare, dawat sa ka. O sa may mong i-share, wa man kay gidawat. Pero kung tinuod yung ka nga nakadawat sa balang espiritu, naluwas yung ka, imposibleng di ka ka-share. I-share ni mo ang imong experience with the Lord. Unya imo din siyang inan gusto nimo nga ma-experience po nimo dawata si Kristo sa imo kasing-kasing. Imo tagaan sa ebanghelyo mga kaigsuonan. Mo na atong trabaho. Mo na nga sa dihang naanay mo pakgang sa imong paglakaw, naanay ka nang mo lingaw nimo, unya makalimot ka, ayaw gyud tuguti. O tanawa, dili na nga si Piata. Nasangit man ta anang kuan, anang lingaw-lingaw. Nasangit man ta sa paglingaw sa atong kaugalingon. Wala ako di ko disagree anang mag-outing ang church, pero kana sige nilang tag-outing. Naon sa kating? Yung sige lang ingon mga, wag ta outing no, pagari ka nag-out and preach. Ngano kanu sa ka ni out nga nag-preach? Unya magsige na kag pangandoy nga mag-outing unta tanong. Dugay na nato ka outing oy. Ini camp gani dili kam kuyog. Di ba outing man sada? Nya asa man kating? At least mabungaho na siya nga outing. Muna i-challenge na mo mga kaigsunan, prepare yourself for the next discipleship camp. Ako pa nimo magtigom na kag palit og tent. Muna nga usahay malinglata mga kaigsunan. So I want you to prepare yourself kana bitong sa mga butang nga mapuslanon sa sugo sa Ginoo, mapuslanon para sa atong kinabuhi sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo sa pagpamunga. So kana pangandamin na ninyo, soul winning camp, discipleship camp. Be excited. Kay nga naman, mo nang panahon nga ma-aid ka. Matabangan ka ba? Nga kanang makapamungag yung ka. So idani mo dito, matudloan mga igsoon, lunlon kaayo ang mga mensahe nga mahatag ana nga camp para sa kaluwasan. Hinaot pa nga imo nang pangandaman. That is the reason why God saved us. Si Christ naghatag yun siyang example. Ay kung ninyo linglaha, anang fellowship, kay di na maoy reason nga nung nianhi ko. Ang reason nga nung nianhi ko is to preach the gospel. To teach people about the gospel. So that should be our main goal as well. Alright? So Jesus was teaching and proclaiming the gospel. Nga maoy iyahang priority. And I hope that it will be also our priority. In verse number 44, tanawa unsay gisulti. And he preached in the synagogue of Galilee. Priority man, so nahitabo. Kung wa pa na niya gihimong priority, nakikistorya pa to siya dito. So wala niya nabuhat ang preaching. O nganong kita, nganong di na to mabuhat ang pag-soul winning, di na to mabuhat ang paglakaw aron sa pag-discipleship, because we did not make it as our priority. Mao na nahuman ang adlaw, wala ka nakatudlo. Sunod adlaw na lang. Nahuman ang adlaw, wag yapo ka katudlo. Naanad na lang, wa na gyud ka nanudlo. Kay ikaw na may naghimo og klase nga pagpangalagad nimo. Again, ato naman ang gisgutan ganinang buntag, you need to understand, you need to know unsa maning pagpangalagad. So ang pagpangalagad, mao ang pagtuman sa sugo.
Unsa may gisugo? Go and preach the gospel to every creature. Wag yun nag-iusap si Ginoo. Dili pasabot na nilhig ka, nangalagad ka. Pakapin na lang na. Di na nata manilhig ka. Di man na pagpangalagad di ay. Part man na sa imong paghigugma sa buluhaton sa Ginoo. Amo sugot ra po di ay ka nga inigtan-aw sa mga tao sa imong simbahan, sa imong sa tigumanan, nagkamuritsing ang agi. It is the image of your faith. Amen? Kaya tigumanan, mao man ni ang image sa atong pagtuo. Dili man nato na-express mga igsoon ang atong pagtuo sa Ginoo. Mao na nga atong paninduton ang tigumanan. Pero dili pasabot nangalagad na ta. Kaya ang pagpangalagad mao lagi ang pagtuman sa gisugo. Ug way laing gisugo, lakaw iwali ang ebanghelyo. Kung wa na nimo nabuhat, wa jud ka nangalagad. Number 2. Jesus healing and compassion. Jesus healing and compassion. All right, ato ni klarohon. So, manambal po ta pastor. Wala tay gahom sa pagpangayo. But we can pray as we are commanded by God. We can ask the Lord to heal them. But we cannot command God to heal them. Lahi nang gipray nato nga maayo kay nihangyo rata kaysa atong banduan ng Ginoo. Lord, ipakita ang imong gahom. Murag wa ka nagtuo sa Ginoo da. Murag magkanang nasayop ang Ginoo nganong nasakit na siya. Murag imong gibadlong ang Ginoo ba ayuhan na ni Lord. Hangyo ra gyud ni ato basta kaayuhan kay naa may reason ang Ginoo nganong nasakit na siya tawhana. Di ba? Wa kay baw badlungon day kay na. Pa-smile na pero grabe na kay nagkasuko. Di kita gaag sakit sa Ginoo para ma-lesson. Oh, unya pagkuman ikaw na misig ampo, Lord. Ay manduing Ginoo. Kita mo dapat pirmi mangutana sa Ginoo, Lord, unsa may akong nahimo palihog tudloy ko ngano nasakit man taong ko oy. Asa man ni akong sipyat? Ayong ina nga Lord, ngano nasakit ko wa man koy sa nanadaan. Lord, asa man ko nasipyat wa man tang koy gibuhat nga dautan. Dili na mao nga pangutana. Ang iyong pangutana, Lord, asa ko nasipyat jud ko, asa man dapit kay ngano nasakit man ko. Di kay imong pangutanon ng Ginoo nganong naunsa man ka nga nasakit ka, wa man kay nahimong sayop. Naagyo na. Amen? Mo na imo klarohon ang pagpangutana sa Ginoo. Teach me, Lord. No, where did I go wrong? What did I do? Asa man ti ka napasakitan, Lord, please tell me. Kay napasakitan gyud ta ka, kay nasakit man ko. Right? So mo na nga kinahanglan sakto atong kanang pakigdeal sa Ginoo o pakig-istorya sa Ginoo, dili kay ang Ginoo na atong himong sulugoon. Let's go to Matthew chapter 4, 23 to 25. Another account, mga kaigsunan, nga makita nato ang iyang ministry sa Galilee, 23 to 25. The Bible says, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. O sa sunod niya gibuhat, He went deeper and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Unsa may message diha mga kaigsunan, we cannot copy that healing thing. Pero kay ba mo usay mabuhat nato in comparison with that? Ayaw pamili bisag unsa nga klase nga tawo tanawa na iyang giayo tanan mga igsoon wa siya namili.
Wala siya namili, mga kaigsunan. Bisag kinsa nga nanginahanglan sa iyang tabang, iyang gitabangan. Wala siya. He was not a respecter of person. So dapat kita po, mamili na po dahil kag tabangan nimo. O panlitan, naglakaw ka, nag-visitation ka, you can go deeper. O sa man na yung pag-go deeper, panalitan na ay nagtabang niya, di mo tabangan, kaya ako wali na ko, magtudlo na kong ebanghelyo. Wala ko anang kuwan. Pero wala ay gibuhat ni Christ, mga kaigsunan, dili lang kay nagwali siya sa kingdom, about sa kingdom, nagwali siya sa ebanghelyo, kundi He touched their life. Mo bitaw na giingnan ta mo, mga igsoon. We need to invest to do the work of God. We need to invest. Dapat magdadyo ka, magbaon jud ka diha sa imong bulsa, nagyud kay makuot diha, mga kaigsunan. Kay palitan nakaagi ka, gigutom, di pwede ka makapalit o pagkaon para nila. Nawa na. Nya ikaw kay gigutom sa kang nilakaw. Mo na problema diha. Mo na kinahanglan gyud ta ready. When you go, be ready sa tanang possibilities. Pero kasabot mo. Ready gyud ka nga makahatag ka sa kaayuhan ba sa ilang kinabuhi. Di man nimo pwede provide ang tanan, pero tanawa, ang gibuhat ni Christ, mga kaigsunan, according to their needs. Dili sama sa gibuhat ni Christ, nga giayon niya ang mga masakiton, kundi we can do something for them. Bisa na lang, uy, nagkalisod, pwede mo tabang ko, ma'am? Nagkalisod man ka? O, naba kay kwarta gihatag? Wala. You can render your strength. Dili lang ni wali ato kundi we need to touch their life also. Dili lang kay ato sila nga sigihan og kanang tudluan na nato nya pagkoman lakaw dayon ka. Wa kay gihatag nila, mga igsoon, nga something tangible, something visible. No, ang imong action ba kinahanglan mo match up sa imong teaching. Mo na nga gitudluan jud mo, ayaw mong salig anang kuan na bitaw kanang usaray madawat nimo nya kauman hasta sa imong kaugalingon kuwang, mga igsoon. Unsa may imong i-share ana para sa buluhaton? Amo na daghan kay mga Kristohanon di kalakaw kay kuwang ang ilahang para sa ilang kinabuhi, nya mulakaw pata. Tampauy naminaw mo. Make some sacrifices for the work of the Lord. So dapat imo ning hinay-hinayog pangandam ang imong kaugalingon ani, mga kaigsunan, kay naagyoy touching the life of people. Ang gibuhat ni Christ diri, healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. In verse number 24, and his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. So nangayo siya, all manner of diseases, na dunggan sa mga tao, sila na mo'y niduol. O di ba nindot kayo? Oh, kung buhaton na yun nato, ang gimando sa Ginoo nato, to rescue the children. So, mabutang na silang utok. Na ato na nga, kita silang bata, mga tabanguno, na ato na nga diri nga manabang og mga bata. Kinsa ganito? O di sila na manuol sa Agak Rescue. Are you listening? Sila na manuol, dad-o nila ang mga nanginahanglan. So ang ato rang buhaton, mangandam ta, makatabang ta. Ang pangutana, mangandam baka mong makatabang. Muna ay yun magsugot unta, nga tabangunon mo. Makigbasog mo. Ingon ang Ginoo, labor for the needy. Sa may pasabot, anak. Di ba pagkiglimbasog, mga kaigsunan, nga mahawas ka anang kalisod, kay naay daghang tabangunon nga gisugo sa Ginoo, labor for the needy, according to Ephesians chapter 4.
Dapat di nimo pasubon ang balang espiritu. But rather, imo nang haguan para makatabang ka. Kaklaro ng bando sa Ginoo. Pero mao lagi, daghan magutag mga concern sa kinabuhi. Nga wa na inoon ta nakafocus sa concern sa Ginoo para sa ato ang kinabuhi. Kaya ka nagisugot na niya para man na sa ato O kung di ka mutuman, abot ni mo sa langit, kung tinuod kang luwas, magunsa man ka dito. Ikaw rin yung nakasaka, wag yung nakakuyog ni mo. Luuyan ni mo, good. Wag yung kakasabot sa konsepto, sa kaluwasan. Wag kasabot sa concept, sa discipleship. Wag yung kay bunga, bisag usa. So, dapat naagyod tayo madaang to sa tiilan sa Ginoo. So, ang nakanindot diha, when we follow the footstep where Jesus walked, mangutan na mo kaganina buntag, ingon mo nga, bulakaw ko. O dira. Pangandam. Not only preaching, not only teaching, but also feeding. Kung panalitan, masakiton. Di na doon na ito hospital. Waman tayo power to heal the sick. But you should have the power to bring them to the hospital. Di yun may kalimot mga kaigsunan. The reason nga nakahimo taog ka ng kuan dito, ka ng extension class dito anang lugar diha sa may basak. Tungod na gyud atong usa ka insidente mga igsoon nga nilabay mi unya naay nagsigig pamara ba, nagsig pamara, wa may muhunong. Muta mong giatrasan, balikan tato kay murag naagi kuan, emergency ba? Tinuod gyud iyang anak nang luspad na. Gidaggan na mo sa ospital mga kaigsuonan. And by the grace of God, naluwas. Pirting lipaya. Mao na niyon sila nga naami kuan diha na mga kanang nami kaila diha sa luyo na daghang mga bata mo to nakaadto mi. O karon kung wa may sakyanan ato, unsa ano paghatod? Mangaway kag tricycle driver. Mas nindot yun na naa ka. Are you listening? O mapasakay baka ka. O mag-inarte po ka. Nakapasakay gani mig iro mga igsoon nga himatyon. Pero dito sa luyo, sa Nabara, dito sa luyo ang iro. Naay nagkupot. Pero ang nanakay sa sud, pirting gakos-gakos sa iro. Nanimahong iro ang sud sa Nabara, oy. Pero that is our job. Di ba? So dapat ready taan ang mga pangitabo ingon ana mga kaigsunan. Mo na sa sige nimong lakaw-lakaw, we don't only bring the message of God, we also need to bring the example of Jesus. Unsa may buhato ni Christ sa panahon nga ingon ana kana nakita nimo? What will you do? What will Christ do? Then you do. Ikaw man ang representante. Do you think that God will leave you if you do what He did? Sa pagtabang? Nagtuo ba ka nga biyaan ka, talikdan ka ni Kristo mga kaigsunan? Dili oy. Iya nung ka i-provide. Iya ka i-protect, iya kang i-provide mga kaigsunan. O iya pog ka panalanginan. Di ba? Mo na imong gusto? Gunahon ka ang panalangin mo yung una. Ang imo magong gusto, God, panalangin niya sa Lord para makabuhat ko. O niya, sure ka mo keep ka sa imo promise? Ngastan tights gani, di man imo uli. Niya, makigdeal pa ka sa Ginoo. Lord, kung imo gay kong panalanginan, sama na ang gingon ni pastor, tagay kong sakyanan, pasakyon ako ng manginanglan. Niya, ang tights gani, di mo mauli. Imo ba ka tumanon imo gisulti? Klaruha ka na. Di ba? Mo na nga, dad-a mga igsoon, ang testimony ni Christ.
wherever you go. Not only the message, usahay plastic kay ta, may kita mo wali, pero ang atong binuhatan, dili mo sibo sa atong giwali. Kaya bisan na lang, pagtabang anang ginagmay mga kaigsunan, di ta kahulbot, kung unsay angay na itong mahulbot. Pero may kita mo ampo, mag-pray ta sa inyong panginanglan, patagaan lagi mo Ginoo, pero wa jud ka ni hatag bisag piso. Learn how to give. Nya, ay sugot mga igsoon. Ayaw sugot nga mapildi ka sa hinatagay ba? Tapanaminaw mo? When somebody do good things to you, ayaw palupig, do good things for them also. Yan tendency, kibaw na ta ng Pilipino, mabaliban yun na, ayaw sugot. Anong baliban panalangin ng makahatag ta? Anong musugot man tang balibaran? Lain magpunta pa, taghatag ba? Niya iba na, salamat. Salamat ko, di balibad. Salamat, nga di balibad. Ayaw kong sugot. Hello? You do that also to others. Ay, dyan mong pabangka sa inyong disciple. Kaya basi magunahon na siya ba? Kaning Ginoo iyang gi-introduce na ako, wag yun ika-provide niya. Muna, ganahan mo providean mo sa Ginoo? Pag-disciple, good mo good. You are doing His job, you are doing His work, He will provide. Muna, ang reason mga igsoon nganong lisod ang kinabuhi, wa man kay reason nganong providean kas Ginoo. Pangabi good mong kalag, pag discipleship good mo good. Unya tabang bisag unsay naani mo mga kaigsuonan, bisag ginagmay, try to share it. Di ba? Makita na sa Ginoo niya kana tinuod nga kasing-kasing ba? Dili kay imo nang gibuhat kay tanaw na to ni be. Oh Lord, mura kag di ka muhatag kung way kamera. Di ba? Okay na kamera kay para sa for record sake. Kaya naman si uban ma-bless ana mga kaigsuonan, pero kung ang imong intention ba dili maguna tan-awon sa Ginoo god. Nga kung way kamera wa day kay buhaton di ay. Mura kag politisyan. Di ba? Nga wa pay kuan naghuwat na taon ang tagaan. Asa naman tong media? Mga saba pa. Hatag na. Anong guhat kang media? Pasag din ng media, makapture ng imong gibuhat. Pero never nga, di ka mubuhat kung way media. Ay, di man na tinuod imuha. Nga naman, di makamulihok way media. O di, kumedya na. Kauban din imong media. Di ba, pag may kag kauban, co-worker. Oh, di ka mulihok kung way media, di komedya. Sama na. Manaay media o wala, manaay coverage o wala, you do it because you're not doing it for the coverage sake. You are doing it for Christ's sake. Muna diha, lisod kaayo para sa mga Christian. Muna, ayog salig diritso mga kaigsunan ka na mga Kristohano nga nagbuhat ug maayo, unya pagkahuman naa daytoy nagpahipi nga dili maayo. Dapat si Kristo atong kopyahon. When we do something good for others, it should be for Christ. Alright? Mapicturan man og sa dili, okay lang. Okay lang. Usay makalingaw sa ni picture pod. Makita ta ba sa atong memory. Pero that should not be the reason of doing such. Kinahanglan ang imong reason is to honor God. You are commanded by God. You are just responding to the command. And you are doing it for His glory, not for your glory. Amen? So, diara ang result. Ang mga tao na imo duol. So, kung imo imagine mga kaigsunan, nailhan ka nga matinabangon, and then people will just come to you. Daghan ang opportunity para sa gospel, no? Ang problema, dili ka capable, and that is why people will run away from you. Kaya nga naman, ikaw man ang manguhaay. Ikaw man ang mga UI. Muna ayaw gyud igsoon. You need to leave a testimony that you are not the taker.
Kung tagaan ka, you receive it, but never, mga kaigsunan, nga wa kay buhaton, ana. Ayaw jud og sugot. Now in verse number 25, the Bible says, and there followed him. Unsa ni sunod? Great multitudes of people from Galilee and from Decapolis and from Jerusalem and from Judea and from beyond Jordan. Daghan na kayo ni follow. Nga naman, because He's not only teaching, He is also helping. Amen? So ministry is giving. God's ministry is touching people's lives. Hindi nila kay puro ratawali mga kaigsunan. Amen? Kanya na pero, wali niyo, kuman, na mo offer o pagkaon, hindod din mga lagat, tas gano'n, napakalaon ta! Niwadyo ka nagtanaw ito, nagpakaon ni mo, nalipay po to siya nga kuan, pero kuan na to, munas ginhawa na to niya mga kaigsunan og pakaon. Dapat ikaw ang blessing. Di ba? Kung di maganito kay nakadungog to sa mensahe na to, dili mga kaigsunan, dito magpalupig pun muhatag to, but you need to go back and do something. Dapat di ta magpalupig. You need to live a life that is more blessed. And it is more blessed to give than to receive. Muna ay dyan mo kampante, nga na itighatagan ni mo. You are blessed. Kaya na itighatag ni mo. But you can be more blessed. Ikaw na po'y hatag. So can you do that? Muna naata sa church, exercise man ni diri. You cannot do giving outside if you did not pass the main training money. It is God who commanded us to return our tithes, to give our offering, expression of love for the ministry of the Lord. Kung imo nang mabuhat mga kaigsunan, anywhere you go, it is your attitude already. You are bringing the characteristic of the Lord. So, mabuhat ni nato. So, netabo, kada lugar nga itong adtuon, mahinumduman kanila. Nato ni Anhi diri, Itong mamalik to sila. So, mangandoy na sila nimo. Kaysa gikaon nimo tanan nila pagkaon niya, wa jud ka niya, guman mi sa mentag, din ito man nanapun ni sila, napun. Pero kinahanglan, when you go to places, you need to bring something. What a joy nga ikaw mo'y tinubdan, anak, mga igsoon. So that is why we love these resources that God gave to us. Okay? Di man may magpanuko og gasto mga kaigsuonan, gano man. It is for the Lord. It is to touch people's lives. So tiyanta mo, tagsara kaayo mga tao manghatag anang mga may kwarta. Unya para nila, that is so precious. Precious ka na para nila because they are the one doing it. But, niabot ka sa ilang kinabuhi, you are the one doing it for them. Giserbisyuan nimo sila. Gilutuan nimo sila. Yeah, most importantly, kanang matambagan sila, pinaagi sa Bible. Monay, naa nato. And if we are going to walk with Christ, we can do it right. So this is just, whatever we have, these are just tools nga mabuhat nato mga kaigsunan. Because the message is still the main thing. Pero magunsa man na kay mensahe, wa kay tools. Nya magunsa man na kay tools, wa kay message. But we have all. Nana nato ba? Mao na nakanindot na example mga kaigsunan that we can follow. So I hope that nasabtan nato mga igsoon how to do the work of the Lord. Amen? Dili lang kay puro preach. We help also. So nalipay ba mo nga kaning atong ministry? Agak rescue. Helping the needy.
Do you want to be part of it? Get out of that zone, mga igsoon, nga ikaw ang tabangonon. Soar high. Soar high. Amen? Ay di kong ingna nga, wala kay gikuptan karon mga kaigsunan. Start, kung unsay naani mo, use that to honor God, help others, give, no? Practice giving. Bisag unsa na naani mo diha, ginagmay mga kaigsunan, makalipay na sa uban. Ya, ako, blessed kay ko kanang prinsipyo ni David, I will not offer anything that cost me nothing. Iyaman na. Kanang kanta bitaw, I will not offer anything that cost me nothing. That is the principle of David. Kay para ni David, dili na giving kung dili na di ka maka-feel og kanang sacrifice ba? Kanang kaya na kay mo mangwitik dag tag sa kalibo niya, it never hurts you. Murag di na nimo ma-feel nga naka-give ka oy. Mo nakita mga kabus, mga kaigsunan. Potential kay taan ang giving. Kay nga naman, bisag 100 lang, sakit naman. Sacrifice naman. But you still give joyfully. Even though naay pain, and praise God for that, mga igsoon, nga imong gibuhat na heartily, joyfully, bisan sacrifice na in your side. Because that is the essence of giving. Si Christ, He has everything, but what He gave? His life. It hurts. It hurts. He gave His life. So learn His principle, mga igsoon, in terms of giving. Dili kay nakahatag ka, kay kaya man nimo. Mabitaw siya naka-appreciate sa dato. Ang iyang na-appreciate, ang widow, nga gamay ra gihatag because it hurts. Wa nay nabilin. Oh, potential kay tana. Why don't you apply it? Di kay mo ni mong reason, mo hatag man tang mo tay kwarta. Unsa mis pastor oy. Wa gani siya kasabot. Uy, pasalamat ka oy. No? Nga sayon ra nimo musugod. Kay lisod kayo para sa dato nga ma-hurt na sila sa ilang giving because maybe they're talking about millions. Hatag sila milyon-milyon na ilang ihatag para matandog yun ang ilahang kanang kuan ba? Ilang panudlanan. Pero kita, nindot kaya ni ato oy. Sa gatos pa lang, tandog na. Why don't you do it? Diba? So you need to start it with returning your tithes, give your offering, and then see what is left. Then do some giving, helping others, along with your preaching the gospel. Be ready ba? Pwede ba buhaton na nato? Kay kung buhaton na ninyo mga kaigsunan, excited kay kumutanaw sa inyong progress. No? Kay di gyud kung saan nako mog tudlo, unsaon nga mo sinso inyong kinabuhi, pero diha dapita man mo ni fail. Unsaon man ninyo pagdawat mga igsoon, adto gyud mo maminaw sa muduot nimong samot. No? Di ka makadungog sa giya sa imong pastor, nga wa mo koy plano iduot mo in taon oy. Kay ang Ginoo may gatugyan ninyo sa ako Ngano iduot man mo nako. So ako may naningkamot og ampo, Lord, pamataan ni sila, Lord. Mahawa sundan ni sila para mahimo ni silang mga sundalo nimo. Kasabot naman ta na sundalo, God. Di magamay mo sundalo kung di mo give up imo kinabuhi. Di ba? Para ka masundalo, you need to put your duty first. No? Kaysa imong family. Pasalamat mo ang sundalo sa Ginoo, ang iyang priority is his family. Family is your first ministry. So ang training nimo mga kaigsunan as a soldier of God, dili nimo pasagdan ang imong pamilya. Pasalamat ka mo na prinsipyos Ginoo. Dili kay pareha sa sundalo sa kalibutan nga i-give up nimo imong family. Mo na kay gi-give up, mabiyaan man na daghang pamilya.
Di ba? Mo na nakanindot ani. Be a soldier of the Lord. So para ka mo qualify, take care of your family, work hard for your family, and then work hard for the work of the Lord. He will bless you. He will guide you, mga kaigsunan. Ayog sa iyo pa. Family, first ministry. My family is my first ministry. Say it louder. My family is my first ministry. O, tanawa na. Di kayo mo nang awayon na imong pamilya. Muna'y first ministry. Kita mga bana, muna'y atong haguan. Kung di na nato sila matagaan og nindot ni kinabuhi, plastic kay ka. Nga naghatag kag nindot kinabuhi sa uban, pero imong pamilya, perting luuya. What are you trying to imply? Amen? O bitaw na nindot kayo nga ang pamilya nagkuyog, nanabang og laing pamilya, wa nimo pasagdi imo ha. Tayo panaminaw mo? So, if you want to be guided, you listen to your pastor. Do not listen to someone else, mga kaigsunan. Ngawa, suguas, Ginoo. Amen? So, I hope that nakasinabot na, mga igsoon. I hope nga nakita na to ang example ni Christ. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for the message that you have given to us this afternoon. Salamat kay Lord sa imong example nga gihatag. We know that without this example nga amo nakita, Lord, lahi gyud ang among pananaw, kabahin sa giving, kabahin sa pagtabang. Ang among gyud kanunay i-consider nga ang among kaugalingon mo inanglanlag tabang. But the way we understand, Lord, sa imuhang gitudlo, ikaw man ang mo provide sa among panginahanglan. Kanon imo ming gisugo, and you are just waiting for us to respond sa among pagtuman sa imong gisugo, and you will fulfill your promise that you will provide everything that we need. Nisalig mi sa imong pulong, Lord, nga wala nimo gisuwat para lang naami mabasa, kundi gisuwat mi nimo nga mo provide ka sa among panginahanglan tungod kay tinuod nga ikaw mo provide. Pero dapat kamisad tinuod nga mga lagad nimo. Busa salamat kay Lord sa balang espiritu nga nagpasabot kanamo sa yano kaayo nga mensahe nga amo lang gyud ning gilisod-lisod. So please, Lord, I commit to you your people. Please bless them, O God, with enough understanding so that they could also give the responses, O God, correctly upon coming to the altar this afternoon. Salamat kay Lord, and please bless them as they come to the altar to respond to this message. This is for your glory, O God. In Jesus' name we pray. Amen.